Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Bukidnon. Ito po ang kwento. Kasagsagan na naman ang Semana Santa. At ito muli, ang samot-saring pamahiing dumadagundong sa apat na sulok ng aming bahay. Ako si Ricardo, tubong malay-balay, at 22 taong gulang na nabubuhay na sa mundong ito. Isa akong tambay. At hindi na naisipang pang mag-aral dahil na rin sa layo ng eskwela sa amin. At isa pa, abala rin ako sa gawaing bukid. Kasalukuyan akong tumutulong sa taniman namin ng mais at sa pag-aalaga ng iba't ibang hayop na makikita lamang sa bakuran. Sa tuwing sasapit ang Semana Santa, nawawalan na ako ng gana, lalo na kapag magsisimula ng magpaalala si Lolo sa mga pamahiin umano ng banal na linggo. Ayos lang naman sa akin kung paalala niya. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit kinakailangan pang ulit-ulitin. Kayong nasa tamang pag-iisip na ako. At isang paalala lang, alam ko na yan, tatatak na sa isipan ko yan. Naririndi na ako. Kaya minsan tumatambay ako sa bahay ng mga kakilala ko kahit hindi nagpapaalam kay Lolo. Araw yun ng Lunes. Maagang gising ni Lolo. At mabilisang naghanda para luluwas ng lungsod. Marunong din kasi si Lolo sa gawaing kusina, lalo na sa pagluluto ng mga kakanin. May naluto na siya kaninang madaling araw. Konti lang naman yun. At mapagkakakitaan na rin. Gising na ako nang papalis si Lolo. At kaagad na napasimangot ng maghabili na naman siya. Huwag ka munang pumunta sa taniman. Iiwasan mong humawak ng mga matutulis ha. Mga nakakasugat na bagay. Mahirap masugatan. Lalo na kapag mahal na araw. Huwag ka na rin munang lumabas. Dito ka lang sa bahay ha. Tanga-tanga ka pa naman. Isang simpleng tango lang ang sinagot ko kay Lolo. Pero ang isipan ko ay todo na sa pagrereklamo sa huling sinabi niya. Hinatid ko si Lolo sa sakay ng tricycle. At napabuntong hininga naman ako nang tuluyan nang nakaalis si Lolo. Dagdag pa ang habili niyang yun na dumadagdag sa porsyento ng papausbong kong inis sa kanya at sa mga pamahiing noong sinauna pa, dala-dala pa rin hanggang ngayon kahit matanda na siya. Pamahiin. Ano naman kung susubay ako? May kasabihan nga rin na walang masama kung susubok. Wala rin masama kung di ako susunod sa pamahiing yun. Mapangutya akong bulong sa sarili. Sa bulong ng pagsuway, sinunod ko ang aking ninanais at sinalungat ang bili ni Lolo. Bit-bit ang mga kagamitang bakal para sa pagtatanim. Tinaha ko ang daan papunta sa taniman. Sinimulan kong tabasin ang nagyayabungang damong ligaw na umaaligid sa bawat puno ng mais. Sinimulan ko ring tabasin ang nagyayabungang damong ligaw na umaaligid sa bawat tumutubong mais. Napagpasyan ko ring tagain ang mga punong gubat sa dulo ng taniman. Sa katandaan ni Lolo, hindi na niya gaanong nabigyang pansin ang mga ligaw na pesting ito. Kapag usapang trabaho naman, sinisimula na at tinatapos ko kaagad.
Ayoko ring maistorbo ni naman, kahit gaano pa kaimportante ang pakay niyan. Nasa pagtatabas ako ng damo at ang atensyon ko, kung kaya't hindi ko na masyadong napagtuunan ng pansin si Mang Lonyo. May sinasabi siya sa akin, pero hindi nakaabot sa aking pandinig. Namalayan ko na lamang na lumakad na siya palayo, at inihatid ko na lamang siya ng tanaw. Nagpapasipol-sipol pa ako habang pinagpapatuloy ang trabaho. Sa sobrang atensyon na inilaan ko, nabibingin na ako sa ingay ng kalikasan at hindi na maawat-awat ang mga kamay sa ginagawa. Ilang metro na rin ang naalisan ko ng damong ligaw. Tumayo na ako at lumipat sa madamupang bahagi ng taniman. Akbang tatabasin ko na ang damo nang mapaitad sa biglaang pagsulpot ng isang kaibigan ko mula sa likuran. Isang napakalakas na tapik pa ang iginawad nito sa kanang balikat ko, dahilan upang madampian at madampisan ng matulis na itak ang kaliwang kamay ko. Hindi na maipinta ang aking muka sa sakit na naramdaman buhat sa sugat. Takot naman ang rumihistro sa pagmumukha ng kaibigan kong si Clarice sa pagkakita ng sariwa kong dugong malayang umaagos. Nataranta siya. Naghanap ng mga halamang gamot sa paligid, pero pinigilan ko na siya. Ayos lang. Hayaan mo na. Hindi naman ito sinasadya, di ba? Paniniguradong tanong ko sa kanya. Hindi siya nakapagsalita. Napatitig lang siya sa akin at bahagya akong natawa nang mahimigan ng takot sa kanyang mga mata. Kinumbinsi ko siyang alisin ang takot niyang yun habang pinipigilan ang labis na pagdurugo ng nasugatang kamay gamit ang kapirasong telang pinunit ko sa suot na pantalon. Sa totoo lang, napuruhan talaga ang kamay ko at malalim ang sugat. Gusto ko ring bulyawan at ipadama kay Clarice ang sakit na idinulot niya sa akin. Kaso hindi ko magagawa dahil sa isang rason. May gusto kasi ko sa kanya. Kailangan kong iwaksi ang kagustuhang isumbat ang kanyang katangahan. Baka bawas pogi points yun. Hindi ko na naituloy ang pagtatabas. Sumilong na lamang ako sa kubo namin na nasa gitnang bahagi ng taniman. Sinamahan ako ni Clarice at hindi na nilubayan. Panay rin siya tanong sa kalagayan ko at sa nasugatang kamay. Sa huli, matagumpay ko siyang nakumbinsi na maayos lang ako at walang kaso ang nagawa niyang pagkakamali. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, bigla na lamang siyang napatanong ng katanungang nagkapagpabigla sa akin. Naniniwala ka ba sa aswang? Otomatikong umangat ang tingin ko sa mapupungay niyang mga mata. Batid kong seryosong-seryoso siya sa tanong niyang yun. Lumis ang paningin ko at nag-isip ng isasagot. Sumasamid talaga ang dila ako kapag makaengkwentro ng ganong tanong. Napahimas pa ako sa batok sa pagkaramdam ng kilabot. Dahil sa tuwing makakarinig ako ng salitang aswang, automatiko magtatayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Nakakabigla naman yung tanong mo, sagot ko. At sinabayan ko rin ang tawang mahina. Naisip ko lang, kibit balikat niyang tugon. Usap-usapan kasi ngayon sa lugar natin na nagsimula na raw kumilos ang mga aswang dahil walang bisa ang presensya ng Diyos. Marahan akong napatango at nakabibinging katahimikan kaagad ang pumagitna sa pagitan naming dalawa. Hindi nagtagal, nagpaalam na siyang mauna sa pag-uwi. Hindi na lang din ako tumutol kahit na gusto ko pang manatili siya kahit saglit. Naiwan naman akong nakaramdam ng konting panghihinayang.
Sakto sana ang pagkakataon na kami lang dalawa rito sa taniman. Sulong-sulo ko sana si Clarice. Makalipas ang ilang sandali, inagpasya na rin akong umuwi. Dahil paunti-unting humahapdi ang sugat sa aking kamay. Nang ilang metro na lang ang layo ko sa bahay, bumagal ang hakbang ko nang makitang nakaabang si Lolo sa may pintuan. Payuko-yuko pa ako at iniiwasang sa kanya ay mapatingin. Pero hindi ako nakaligtas. Isang napakalakas na kaltok ang natanggap ko ng matapat na kay Lolo. Aksidente rin kumawala sa pagkakasukbit sa aking tagliran ng itak at direktang tumusok sa kanang paa ko. Talaga namang napaluha ako nang magsimula na itong humapdi. Dagdag pa ang pagkirot ng naunang sugat, kung kaya't napaupo na ako sa sakit. Hindi naman nagpahuli si Lolo. Dumakdak na rin siya na tila ba nagbabasa ng pasyon. Muli na naman akong natulili sa sermon niya at paalala. Sa halip na tulungan ako sa kalagayan ko, mas pinagalitan ako. At ako pang sinisi niya sa aking natamo. Hindi ko na lang din pinansin yun at inasikaso na lamang ang sarili. May iilang gamot naman kami sa kusina, kung kaya't tinulungan ko na lamang ang sarili ko. Pagdating ng hapon, bandang 5:00, kinatok ako ni Lolo sa kwarto. Nung una, hindi ako tumutugon. Pero sa kakulitan ni Lolo, inapabangon na ako. Paika-ika. Pinapunta niya ako sa kusina dahil maghahapunan na raw kami. Tumanggi ako dahil hindi pa ako gutom. Subalit napilitan ako dahil nagalit na naman si Lolo. Huwag mo akong tigasan ng ulo, ha? Kumain ka na. At gagamutin natin yung sugat mo. Singhal ni Lolo sa akin habang nakaturo pa sa kusina. Wala na akong nagawa. Parang maamong tutang sumunod na lamang sa salita niya. Konti lang ang nakain ko. Pagkatapos, sumunod na ako kay Lolo sa sala para magamot ang mga natamong sugat. Ay, nakong bata ka. Hindi ka lang talaga tatanga-tanga. Kung sinunod mo lang ang utos ko, hindi ka magkakaganyan. Maya-maya pa'y napasigaw ako sa sobrang sakit nang diinan ni Lolo ang paglapat ng benda sa sugat sa aking kamay. Direkta rin niyang binuhusan ng alkohol ang sugat ko sa paa. Kung kaya't wala sa sariling natapik ko ng napakalakas ang kamay ni Lolo. Nabitawan niya ang alkohol at tumilapon sa malayo. Napatigil ako sa inasta ko. Ganon din si Lolo. Nakaramdam naman ako ng takot nang seryosong napatitig si Lolo sa akin. Eto ang tatandaan mo, Ricardo. Kung ayaw mong magaya sa mga magulang mo, maiging sundin mo ang bawat sinasabi ko. Sabi niya. At sabay umalis na halatang dismayado. Sa aking ginawa, nahiya ako para sa sarili. Ngunit nangyari na ang nangyari. Hindi ko naman inaasahang magagawa ko yun kay Lolo. Napasabi na lamang ako sa sarili na bukas ko na susuyuin si Lolo. Inayos ko na lamang ang benda sa mga sugat. Habang sinasagawa ko yun, bumalik sa aking balintataw ang nangyari maraming taon nang nakalipas. Taong 2003 yun. At Semana Santa rin. Ito ay base na sa kwento ni Lolo. Wala pa kasi akong kamuwang-muwang ng mga nangyari to. At hindi ko talaga matandang nangyari nga ito. Matigas daw talaga ang pag-uugali ni na mama at papa. Pasaway daw ang mga to. Talagang kumukontra sa mga utos at bili ni Lolo. Nagsisibak ng kahoy ang aking ama noong mga panahon yun.
habang pinapatulog naman ako sa kandungan ni Mama. Hindi ko rin alam kung ilang taon ako sa mga panong yun. Bigla na lang daw nagsisisigaw si Papa dahil nadagan na ng itak ang kanyang braso. Ang laki ng sugat. Kinagabihan, hindi makatulog si Papa sa pananakit ng kanyang sugat. Maging si Mama raw ay nababahala na. Bago sumapit ang Semana Santa, pinaalalahanan na sila ni Lolo na huwag na munang magsagawa ng mga bagay na ikapapahamak nilang pareho. Lalo na't malit pa lamang ako nun. Sadyang hindi daw mahilig sa pamahiin ng mga magulang ko. Kung kaya't baliwala lang sa kanila ang mga pamahiing namutawi sa bibig ni Lolo. Sa kaparehong gabing yun, parehong nawala ang buhay ng aking mga magulang dahil inatake ng isang nilalang. Ang sabi ni Lolo, aswang daw yun. Nahuli si Lolo ng dating nun dahil nakipagpustahan pa siya sa sabong. Pagkarating niya sa bahay, akmang ako naman ang sasaktan ng sinasabi niyang nilalang. Mabuti na lang at mabilis si Lolo kaya hindi ako nabiktima. Malas lang dahil nakawala ang nilalang na yun. Napakibid balikat na lamang ako sa alaalang yun. Ibinalik ko na lang din sa lagayan ang mga gamot at dahan-dahang naglakad pabalik sa kwarto. Nadaanan ko si Lolo sa kusina na mag-isang kumakain. At base sa nababanaag sa kanyang muka, nasa malalim siyang pag-iisip sa pagiging seryoso. Hindi na lang din ako umiksena pa. Dahil baka sermon na naman ako ni Lolo. Saktong 8:00 nang makaramdam ako ng antok. Hindi ko na naayos pa ang higaan at nahiga na lamang basta. Kahit na antok na, hindi ko naman magawang mapikit dahil mas humahapdi ang mga sugat kada galaw ko. Para lamang akong estatwa na hindi gumagalaw sa higaan. Napapaisip din ako sa nararamdaman. Ilang ulit na akong nasugatan, pero parang kakaiba ang natamong sugat ko na yun. Mas humapdi ng humapdi sa paglipas ng bawat minuto. May parang kuryenteng dumadaloy na mas nagpapahapdi sa mga laman ko, partikular na sa nasugatang bahagi. Hindi ko na kinaya, kung kaya't napabangon na ako at napakagat ng dila para mapigilang magpakawala ng ingay. Tumatagaktak na ang pawis ko sa noo. Namamasa na rin ang katawan ko. Hindi ko na napigilan pa ang sariling mapabaluktot sa sigaw nang masagi ko ang naka-frame na larawan ni na Mama at Papa. Dahil direkta itong bumagsak sa aking paa at natusok pa ang sugat ko. Napahigpit ang kapit ko sa dulo ng mesa, sa may gilid, para maibsan kahit paano ang nararamdamang sakit. Ngunit wala namang epekto. Narinig ko rin ang nagmamadaling mga yabag ni Lolo tungo sa kinaroroonan ko. Agad niya akong tinulungan makabalik sa higaan at pinaupo. Kung nakinig ka lang talaga sa akin, ako, singhal ni Lolo. Hindi ko na pinuna si Lolo dahil mas nangingibabaw ang sakit na dulot ng mga sugat sa aking kamay at paa. Ilang sandali lang ay lumabas si Lolo dahil kukuha lang daw siya ng maaaring igamot. Lalabas muna ako ha. Bibili ko ng gamot para dyan sa sugat mo. Nasundan ko na lamang ng tingin si Lolo na may kinuhang kung ano sa lumang aparador. Kung sakaling may darating na hindi mo kilala, huwag kang mag-alalang isabo yan sa kanya. Kinuha ko agad ang iniabot ni Lolo at pinagtulakan siyang lumakad na. Sa totoo lang, parang lalong lumalala ang nararamdaman ko.
Nang makaalis si Lolo, hindi ko na napigilan ng aking sarili. Nagsisisigaw na ako. Sumigaw para mabawasan kahit papano ang nararamdamang sakit. Panay-sulyap din ako sa rilong nakasabit sa dingding. Iniisip na magmadali na ang oras upang lumipas ng sakit. Ang sakit na dulot ng mga sugat ko ay parang yung pakiramdam na naputulan ka ng parte ng katawan. Kalaunan, napatahimik ako ng nakarinig ako ng sunod-sunod na katok na nagmumula sa pinakapintuan ng bahay. Nasa kwarto ako at napatingin lang sa may aming pintuan. Wala akong lakas na tumayo kaya pinakinggan ko na lamang ang bawat katok. Tumigil yun matapos ang 1 minuto. Napapikit din ako at dinamdam ang pananakit ng mga sugat. Muli akong napamulat nang may sumundot sa tagiliran ko. Agad na pumasok sa aking isipan ang sinabi ni Lolo kanina, kung kaya't napabalikwas ako. At iginalaw ko ang kanang kamay ko para isaboy sa harapan ng isang supot. Ay, Ricardo, ako to! Galit na asik ni Marlon. Napahilamos pa siya ng muka. At nahiya rin ako sa ginawa ko. Sorry, kala ko kung sino eh. Paghihingi ko ng paumanin habang tinitingnan siyang pinapagpagan ang kanyang damit. Masama ang tingin ipinukol na ito sa akin. Kaya't napaiwas naman ako ng tingin. Bumaba ang tingin ko sa mga maliliit na butil na nagkalat sa sahig. Doon ko napagtanto na mga bigas pala ang aking isinaboy. Kung kaya't nagtaka ako. Ano ba ang ginagawa mo? Ngayon nga lang ulit tayo nagkita eh. Sasabuhin mo pa ako ng bigas. Sagot naman ni Marlon. Siya ang matali kong kaibigan. Nag-aaral siya sa kabilang bayan. Nakakasalubong ko si Lolo. Sabi niya, kung di ka sasagot sa katok ko, pumasok na lang ako ng bahay. Dahil nasa kwarto ko lang daw. Dagdag pa nito. Madaldal na tao si Marlon. At nagsimulang isalaysay ang mga kaganapan sa kanyang buhay. Natigil lang siya nang mapansin ang sugat ko sa kamay at paa. Agad ko namang sinagot ang mga katanungan niya hinggil sa mga sugat ko. Sinabihan niya pa ako na tatanga-tanga at hindi nag-iisip. Habang nagpapalitan kami ng salita, bigla na lamang may kumalampas sa kusina. Unang naisip ko si Lolo, kung kaya't inutusan ko si Marlon na silipin kung tama ba ako ng iniisip. Walang reklamong sumunod si Marlon. Lumipas pa ang ilang sandali, ngunit hindi pa rin bumabalik si Marlon. Nagantay pa ako ng ilang minuto. Pero hindi na siya nakabalik pa. Pagkatapos nun ay binalot ang nakabibinging katahimikan ng paligid. Sinubukan kong tawagin si Marlon, pero walang sumasagot. Kung kaya't napilitan akong tumayo at tumungo sa kusina. Pagkatapat ko sa bukana nito, tila humiwalay ang espiritu at katawang lupa ako dahil sa sobrang takot. Bagsak ang katawan ni Marlon at tila nahihirapan sa paghinga. Natumba na rin ako sa pagkawala ng balanse. Dahil isang hindi kapani-paniwalang nilalang ang nasa harapan namin ngayon. Katawan niya ay isang tao. Pero ang mukha ay tila isang demonyo. Binabalot ang makakapal at maitim na balahibo ang kanyang katawan. Mapupula ang pares ng mga mata. Nagtutulisan at nagtatalasan ng mga kuko nito sa mga daliri at paa. Napalunok na lang din ako nang umisi siya sa akin. At kitang-kita ako
ang nagtutulisang mga pangil nito. Hindi na ako nakagalaw pa nang humakbang ang nilalang na to papalapit at walang awang inapakan ng binti ni Marlon dahilan upang mapadaing si Marlon ng todo. Awang ang mga labing napatitig ako sa paparating na nilalang. Sa tanang buhay ko, sa dinami-rami ng pagkakataong nakasalubong ko, ito ang kauna-unahang maituturing kong buhay na bangungot. Huminto ang nilalang at tumindig isang dipa mula sa akin. Nagpakawala ito ng mga kakaibang huni habang titig na titig sa mga sugat ko. Parang may kung ano sa kanyang mga titig na nagpabuhay muli ng kirot at habdi ng mga sugat ko. Napahiyaw na naman ako dahil dun. Ang mahihina niyang huni ay napalitan ng napakalakas na pagtawa na tila ba siyang-siya siya habang pinapanood akong nagdurusa. Namilog na ang aking mga mata. Patay na rin ang bibig sa naramdamang sakit. Hindi ko na maiinda pa to at parang puputok ng bawat ugat sa aking paa. Umupo ang nilalang na yun para pantayan ako. Naglalaway siyang humarap sa akin at gamit ang pambihira niyang lakas, tumilapon ako sa kabilang bahagi ng kusina at hindi na nakagalaw pagkabagsak sa sahig. Ramdam ko rin ang pamamasaan ng ulo. Dahil sa lakas ng pagkakabalibag sa akin, hindi nalalayong nagkasugat ako sa ulo. Paunti-unting bumigat ang talukap ng aking mga mata. Paunti-unti ring lumalapit ang nilalang sa akin. Humihiyaw ito. Parang galit na galit. Naghandaan na rin siya sa pag-atake sa akin. Pero laking gulat ko nang sa isang kurap lang ay napaluhod ang nilalang na to sa aking harapan. At sunod-sunod na palaso ang nakita kong lumitaw galing sa hangin diretso sa katawan ng nilalang na to. Hindi nagtagal, tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Sunod na nakita ko ang pagpasok ni Lolo na may hawak na iilan pang palaso. Nang mahimasmasan sa kaganapan, nagsalita si Lolo. Hindi talaga ako nagpunta ng butika. Nagtago lang ako sa gilid. Nagmamasay dahil malakas ang kutob kong may darating. Napasulyap naman ako kay Marlon na nasa katapat ko. Walang ni anumang ekspresyon ang makikita sa kanyang muka, kundi takot at pagkagulat. At sa sitwasyon niyang yun, nakahawak siya sa kanyang tagiliran. Hawak-hawak ng kanyang kamay. Pinipigilan ng pagturugo nang natamo na itong sugat. Ayan, siguro naman madadala ka na, Ricardo. Pairalin mo pa yung katigasan ng ulo mo. Kung di, pahamak talagang aabutin mo. Napayuko na lamang ako sa sinabi ni Lolo. Sa puntong yun ay naliwanagan na ako sa lahat. Maging si Marlon ay napaniwala na sa pamahiin ni Lolo. Dagdag pa ni Lolo na kapag Semana Santa, bukod sa matagal maghilom ang sugat, mabangong mabango raw sa pangamoy ng mga nilalang ng ibang mundo. Dahilan upang bigla-bigla na lamang silang aatake. Bago natapos ang gabing yun, nakatanggap muli ako ng isa pang batok mula kay Lolo nang sabihin ni Marlon ang ginawa kong pagsaboy sa kanya. Hindi ko naman alam na pamproteksyon pala yun laban sa mga aswang. Akala ko'y ordinaryong bigas lang.
Napakayuwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Charina Nina Gapas Espino. Happy birthday on June 24. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Jacqueline Espino. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po ulit kay Charina Nina Gapas Espino. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout sa iyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Joy Iglesia. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa ating channel. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Good Vibes PH from Taiwan. Boss, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi sa Taiwan. At maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Leonsky Gibe, dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais kong i-shoutout si Boss Beshin 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Boss Alia, Briel, at Olivia Norin, Eliza Dankalan. At shoutout din po sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dankalan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edwin Villena, dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga-barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City.
At sa Marcos family, shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JB, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kitito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoya. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria at kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Ma'am Annie Villoya, shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bungkawil. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapil dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po.
Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May type po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M-Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swirl, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.